Ayon sa kasabihan, ang malinis na kapaligiran ay masarap tirhan. Ako nga pala si Riza Miscopal Sabanto, nagmula sa Section Love Major in Values Education. At sa araw na ito ay isasagawa ko ang aking demo teaching. Bago tayo mag-umpisa, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Para sa mga Katoliko, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Habang kami po ay nagtitipon para sa aming klase, naway gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng malasakit at pag-unawa sa bawat isa. Tulungan mo kami na maging masigasig at matiyaga sa aming mga gawain. Naway maging matagumpay ang aming mga pagsisikap sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan naman ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Bago kayo umupo, pakiayos muna ang inyong silya at pulutin ang basura na nasa inyong paligid. Okay, maaari na kayong umupo. Wala bang lumiban sa klase sa araw na ito? Nagkasakit si Jasper. Okay. Maaari ko bang tawagin ang ating napakagandang sekretarya upang i-check ang attendance? Alright, maraming salamat, Sashi. Bago tayo dadako sa ating tatalakayin, mag-energizer muna tayo at kung ano ang makikita nyo sa video ay gagayahin nyo ito. Maliwanag mga bata? Mahusay! Ating ingatan, kapaligiran, pangalagaan. Hey! Muling ibalik at pagyabungin kagandahan ng kapaligiran natin, magsama-sama, magkapit-bisig para sa bayan, iniibig. Kapaligiran, ating ingatan. Kapaligiran, pangalagaan. Isa-isip ang bayanihan, muling pairalin, magmalasakit, magkapit-bisig para sa bayan, iniibig. Kapaligiran, ating ingatan. Kapaligiran, pangalagaan. Ating suportahan ang mga programa ng pamahalaan. Kumilos, dumamay, sumama sa laban. Kung ika'y sasama tayo ng sumigaw. Kapaligiran, kapaligiran, ating ingatan, ating ingatan. Kapaligiran, kapaligiran, pangalagaan, kapaligiran, kapaligiran, ating ingatan, ating ingatan. Pangalagaan.
Magaling mga bata! May mga talento pala kayo sa pagsasayaw. Napakahusay! Bigyan ng 5 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Alright! Maaari na kayong umupo. At ngayon, tayo ay magbalik-aral muna kung ano ang tinalakay natin nung nakaraan. Okay, Grace? Aha. Tama. Tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya. Sino pa ang gustong sumagot? Sige, Erica. Ano ang natutunan mo tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya? Tama! Halatang nakinig nung nakaraan. Okay, ang pagpapahalaga sa pamilya ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Mahalaga ang suporta, pagmamahal at pag-unawa, pagtutulungan, respeto at marami pang iba. Handa na ba kayong matuto sa bagong tatalakayin natin? Okay! Tayo ay magsimula sa ating talakayan para sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Magsisimula tayo sa unang pagsasanay na kung saan ipapaliwanag nyo ang pagkakaiba ng unang larawan sa ikalawang larawan. Maliwanag? Mabuti! Okay, RJ. Ano para sa iyo ang pagkakaiba nito? Tumpak! Dati ay may magandang kapaligiran tayo. Malinis na ilog, napakasarap ng simoy ng hangin dahil sa mga matatayog na puno at halaman. At ngayon, ito'y nasira na. Maduming ilog, maraming basura at kalbong kalikasan tulad ng pagputol ng puno. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pangangalaga sa kalikasan. Ang mga sumunod ay ang mga layunin. Una, maipahayag ang kaalaman at pag-unawa tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Pangalawa, magkaroon ng kamalayan sa mga isyu at suliranin sa kalikasan at magkaroon ng pagkamalasakit sa kanilang solusyon. At ang panghuli, ito ay ang makapagpakita ng mga gawain na nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan tulad ng pagsasagawa ng recycling, pagtatanim ng puno o pangangalaga ng mga hayop. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magkaroon muna tayo ng maikling gawain. May inihanda ako sa inyo na video, panoorin niyo ito at sagutan ang mga katanungan. May 10 minuto lamang kayo. Kamusta mga bata? Handa na ba kayong mag-aral sa araw na ito? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pangangalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay dapat nating ingatan. Ito ang napagkukutan natin ng likas yaman at pati na rin ng ating mga pagkain. Mahalaga ang parte ng kalikasan sa ating buhay. Kaya bilang isang tao na nakikinabang dito, dapat lamang na ito ay ating pagyamanin, ingatan at pahalagahan. Paano ba natin maiingatan at mapapahalagahan ang kalikasan? Yan ang aalamin natin sa araw na ito. Ay paglilinis ng bahay at paligid. Ang pagiging malinis ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kapag napanatili nating malinis ang ating tahanan, magiging malinis din ang ating paligid at isa itong paraan ng pangangalaga sa ating kalikasan.
Katulad na lang ng larawang ito. Hindi ba't napakaaliwalas sa ating mga mata? Ang pangalawa ay pagtatanim ng mga puno at halaman. Ang mga puno at halaman ay maraming naidudulot sa atin. Pagkain, proteksyon, gamot, at pati na rin mga gamit. Kung puro lang tayo pagkuha mula sa mga puno at halaman at hindi tayo magtatanim ng kapalit nito, ay baka dumating ang isang araw at maubos na ang mga puno at halaman. Kaya't importante na tayo ay magtanim din. Pangatlo, itapon ng basura sa tamang tapunan. Mas maganda kung magsisegregate tayo ng mga bagay na nabubulok, hindi nabubulok, at ang mga bagay na pwede pa nating i-recycle. Maiiwasan ang pagtambak ng mga basura sa mga tambakan, sa ilog, at sa iba pang lugar. Pang-apat ay matutong mag-recycle. Ang pagre-recycle ay ang pagkakaroon ng gamit muli ng isang bagay na akala natin ay patapon na. Tulad na lamang ng mga bag na ito. Ang mga bag na ito ay gawa sa mga materyales na patapon na. Nagawa pa itong bag na pwedeng gamitin. May alam pa ba kayong ibang gawain na nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan? Ngayon ay subukin natin ang inyong nalalaman. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan? Bilugan ito. Narito ang mga tamang sagot. Ang pagtatanim at tamang pagtapon ng basura ay nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pagsira sa mga halaman, pagtapon ng basura sa ilog at pagsasayang naman ng tubig ay hindi nakatutulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Marami ba kayong natutunan sa araw na ito? Sana ibahagi niyo pa ito sa iba para mapanatiling maganda at malinis ang ating kalikasan. Maraming salamat sa panonood! Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, may gagawin tayo. May itatanong ako sa inyo batay sa video na inyong napanood. Pero gagawin natin ito sa pamamagitan ng Wheel of Names, na kung saan ito hihinto ang siyang taong mapili upang sumagot sa aking katanungan. Alright? Okay. Congrats to Miss Grace. Ito ang iyong katanungan. Gaano kahalaga sa iyo ang pagpapakita ng pagpapahalaga, pagkalinga at pagmamalasakit sa kalikasan? Napakahusay, bigyan ng 5 bagsak yan. 1, 2, 3, 4, 5.
Tumpak talaga na napakahalaga ng pagpapakita ng pagpapahalaga, pagkalinga at pagmamalasakit sa kalikasan. Ito ay dahil ang kalikasan ay ang ating tahanan at pinagmumulan ng mga biyaya ng ating natatamasa. Kung hindi natin ito pangangalagaan, maaaring mawala ang likas na yaman at magdulot ng malaking pinsala sa ating kapaligiran. Kaya't mahalaga na alagaan at pangalagaan natin ang kalikasan para sa ating sarili at para sa mga sumusunod na henerasyon. At ngayon, dadako na tayo sa ating tatalakayin na ang paksa ay pangangalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno at halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. May tuturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang buhay ng tao. Ang mga sumusunod ay mga maling pagtrato sa kalikasan, maling pagtatapon ng basura, iligal na pagputol ng mga puno, polusyon sa hangin, tubig at lupa, pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan, malabis at mapanirang pangingisda, pag-convert ng mga lupang sakahan, iligal na pagmimina at quarrying, global warming at climate change, komersyalismo at urbanisasyon. Ang mga sumusunod ay ang mga karagdagang hakbang upang makatulong sa pagpanunumbalik at pagpapanatili ng kagandahan at kasaganahan ng mundo na makikinabang ang mga tao. Itapon ang basura sa tamang lugar, isagawa ang mga prinsipyo ng 4R, reduce, reuse, recycle at replace. Magtanim ng mga puno, sundin ang batas at makipagtulungan sa mga tagapagtupad nito, at mabuhay ng simple. Bilang tao, tayo ay inuutusan ng Diyos na alagaan ang kalikasan at hindi maging tagapagdumina nito para sa susunod na henerasyon. Pangalagaan at ipakita ang pangangalaga sa kalikasan dahil ito ang nais ng Diyos para sa kabutihang panlahat. Ngayon, dahil nauunawaan nyo na ang pangangalaga sa kalikasan, ay may hinahanda akong maikling gawain para sa inyo. Babasahin ko muna ang panuto. Iguhit ang check kung ito ay tama at X naman kung ito ay mali. Unang tanong, ang kalikasan ay tumutukoy lamang sa mga bagay na may buhay. Pangalawang katanungan, ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay isang hakbang upang makatulong sa pagnunumbalik at pagpapanatili ng kagandahan at kasaganahan ng mundo. Pangatlong tanong, ang iligal na pagputol ng mga puno ay isang halimbawa ng maling pagtrato sa kalikasan. Pang-apat, ang pagsunod sa mga prinsipyo ng 4R, reduce, reuse, recycle at replace ay isang karagdagang hakbang upang makatulong sa pagpapanumbalik at pagpapanatili ng kalikasan. At ang panghuling katanungan, ang panglima, ang pangalagaan at ipakita ang paggalang sa kalikasan ay isang tungkulin ng tao. Tapos na ba ang lahat? Kung kayo'y tapos na, makinig kayo ng mabuti para sa inyong takdang aralin. Gumawa ng simpleng bagay na nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan tulad ng pagsasagawa ng recycling, pagtatanim ng puno o pag-aalaga ng mga hayop. Pagkatapos
magawa ang output, kunan ito ng larawan o litrato. Yun lamang sa araw na ito. Muli, magandang araw mga bata at paalam.